6 body language secrets para igalang ka ng maraming tao. Lahat ng tao gusto ng respeto, pero hirap ito makuha sa paraan na totoo at tumatagal. Dahil ang respeto ay pinaghihirapan at ito ay isang yaman na pwede mong makuha sa buhay. Pero hindi ito basta-basta ibinibigay. Kaya dapat ay paghirapan mo ito, alagaan at patuloy na patunayan. Maging kang mabuti. Number 1, personal space awareness. Ang personal space awareness ay parang invisible armor ng respeto at confidence. Kapag masyado kang lumapit, para kang sumasalakay sa teritoryo ng iba, nagiging uncomfortable sila. Pero kung masyado ka namang malayo, nagmumukha ka namang mailap o detach. Ang sikreto, tansyahin ang tamang distansya. Yung sapat lang para magkausap kayo ng maayos. Yung hindi nakakailang. Ipinapakita dito ang awareness at pagrespeto at confidence sa kausap mo. Mag-observe at maging mapanuri. Kapag napansin mong lumalayo na ang kausap mo, huwag mong baliwalain. I-adjust mo rin ang pwesto mo. Hindi ito pagiging sunod-sunuran. Ito'y pagpapakita ng emotional intelligence. Kapag nirerespeto mo ang boundaries ng iba, mas pinapadali mong pagkatiwalaan ka na nila. At kapag may tiwala sila sa iyo, mas mataas ang tingin nila sa iyo. At dyan, nagsisimula ang tunay na respeto. Number 2, the power handshake. Kapag nakikipagkamay ka sa isang CEO o potential na business partner, iabot mo ang kamay mo na may layunin, hindi basta-basta lang. Siguraduhin matatag ang kapit, hindi masakit pero masdam ang kumpiyansa. Maglak ng mata, panandalian lang pero may impact. Tapos, samahan mo ng isang banayad pero kumpiyansang ngiti. Sa simpleng galaw na yan, panalo ka na agad sa unang impresyon. Kung di ka sigurado sa handshake mo, humingi ka ng feedback mula sa mga pinagkakatiwalaan mong tao. Sanayan mo ito hanggang sa magsalita ang kamay mo ng ako ay matatag, ako ay kalmado, ako ay mapagkakatiwalaan. Dahil minsan, isang kumpiyansang handshake lang ang kailangan para igalang ka sa isang buong kwarto. Number 3, the head tilt and active listening. Kung gusto mong bigyan ka ng mga tao ng kanilang mga ideya, huwag mag-multitask. Iwasan ang tuksong tingnan ang iyong mga text message, tingnan ang iyong relo, o tingnan kung ano ang reaksyon ng ibang mga kalahok. Sa halip, tumuon sa mga nagsasalita sa pamamagitan ng pagbaling ng iyong ulo at katawan upang harapin sila ng direkta at sa pamamagitan ng pakikipag-eye contact.
Ang paghilig ay isa pang non-verbal na paraan upang makita na nakatuon ka at nagbibigay pansin. Mahalagang makinig sa mga tao kasi halaga rin ito na tiyaking alam nilang nakikinig ka. Gamitin ang iyong ulo para hikayatin ang isang miyembro ng team na palawakin ang kanilang mga komento. Number 4, feet placement and grounding. Ang mga paa mo, yan ang pundasyon mo. Kapag hindi mapakali ang galaw ng mga ito, parang sinasabi rin ng katawan mo na hindi ka sigurado sa sarili mo. Pero kapag matatag ang tindig mo, nagiging simbolo ka ng lakas at katatagan. Isipin mo, nasa gitna ka ng isang high stakes na presentation. Imbis na maglakad-lakad ng walang direksyon o magpabalik-balik sa entablado, huminto ka, tumayo ka ng tuwid, nakatanim ang mga paa sa sahig, bahagyang nakabuka sa lapad ng balikat. Sa ganitong tindig, bawat kilos mo ay may bigat, bawat salita mo ay sinusuportahan ng lupa mismo. Kapag nakakaramdam ka ng kaba or tension, huwag mong hayaan na sakupin ka nito. I-channel mo yung nervyos pababa. Naramdaman mo ang sahig. Itiin mo ang mga paa mo para kang tumutuloy sa lupa. Steady, kalmado, hindi matitinag. Ito ay isang simple trick. Pero kapag na-master mo, lalakas ang aura mo at mararamdaman mo na kontrolado mo ang sitwasyon. Number 5, move with purpose. Malaki ang epekto ng galaw mo sa kung paano ka tinitingnan ng iba. Ang mabilis, magulong kilos at mukhang desperado. Pero ang mabagal at maingat na paggalaw, yan ang kilos ng taong may confidence. Number 6, the power of silence. Madalas ang salita, pero mas makapangyarihan ang katahimikan. Ang taong tahimik, madalas sila ang pinakikinggan. Hindi mo kailangan ilakas ang iyong boses. Minsan, ang pinakatahimik, siya ang may pinakamalalim na impluwensya. Ang respeto, hindi mo ito basta pwedeng hingin. Hindi mo rin ito makukuha sa shortcut. Ang tunay na respeto, pinaghihirapan paulit-ulit sa mga simpleng kilos, sa paraan ng pagdadala mo ng sarili, sa integrity mo, kahit na walang nakakakita. Ang body language mo, yan ang pundasyon ng presence mo. Kung gusto mong mapanatili ang respeto, igalang mo muna ang iyong sarili. Panindigan mo ang mga prinsipyo mo at galingan mo sa mga ginagawa mo, at ipakita sa mga kilos mo na karapat-dapat kang pakinggan. Dahil ang tunay na respeto ay hindi mo kailangan habulin. Kapag totoo ka, ito mismo ang lalapit sa iyo. Sana ay may natutunan ka. Maraming salamat sa pakikinig. Kita-kits sa susunod na video.